Alam mo ba kung ano ang nangyari noong isang banal na misa? Nang ang hindi inaasahan ay sumiklab sa gitna ng simbahan. Isang grupo ng mga Muslim ang pumasok sa loob, hindi para manalangin, kundi upang kunin ang banal na komunyon. Ang mga tao, nasa gitna ng kanilang panalangin, ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang mga paring naglilingkod ay biglang natigilan, at ang katahimikan ng simbahan ay napalitan ng takot at kaguluhan. Ngunit bago matapos ang lahat, may isang bagay na naganap na talagang nagpagulat sa lahat. Kung gusto mong malaman ang buong kwento, mag-subscribe ka na sa channel, at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga hindi ka panipaniwalang pangyayari na tulad nito. Ang araw na iyon ay nagsimula tulad ng anumang linggo. Ang simbahan ay puno ng mga mananampalataya, bawat isa'y nakatuon sa kanyang panalangin at debosyon. Ang hangin ay tahimik, at ang ilaw mula sa mga bintana ay bumabagsak sa altar, nagbibigay ng isang mapayapang aura. Ngunit sa isang iglap, ang katahimikan ay naputol ng mabilis na mga hakbang sa pintuan. Dumating sila, hindi bilang mga panauhin, kundi bilang mga naninira. Ang ilang mga saksi ay nagsabi na ang kanilang mukha ay puno ng determinasyon at gali. Lumapit sila sa altar, at sa kanilang mga kamay, may hawak silang isang plano na hindi mo inaasahan sa isang lugar ng banal na debosyon. Ang mga pari ay nagtangkang humarang, ngunit sa kanilang gulat, napansin nilang hindi lahat ay agresibo. May ilan na tila naguguluhan, parang hindi alam ang kanilang ginagawa. Ngunit ang intensyon ng ilan ay malinaw. Ninakaw nila ang banal na komunyon, ang pinakasagradong bahagi ng misa, na itinuturing na katawan ni Kristo mismo. Ang mga tao ay sumigaw, ang ilan ay humagulgol, at ang mga bata ay tumakbo sa likod ng kanilang mga magulang. Ang ilan ay humarap sa kanila, nang hihikayat na ibalik ang komunyon. Ngunit ang sitwasyon ay mabilis na lumala. Ang simbahan ay naging isang lugar ng kaguluhan, na tila nagiging laban ng mabuti, laban sa kasamaan sa mismong harap ng altar. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Isang kakaibang liwanag ang sumiklab mula sa altar mismo. Ang mga ninakaw na komunyon ay bumalik sa altar. Parang may invisible na puwersa na nagtulak sa kanila. Ang mga nanonood ay hindi makapaniwala. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Ang mga puso ay nagulat sa milagro na iyon. Ang mga pumasok na Muslim ay natigilan. Ang kanilang galik at determinasyon ay napalitan ng takot at panghihina. Isa-isa, iniwan nila ang simbahan, hindi sapagkat sila ay pinilit, kundi parang ang kanilang puso ay nagbago sa harap ng banal na liwanag. Ang mga tao sa loob ay nagsimulang manalangin, hawak ang kanilang mga kamay at nakatitig sa altar. Hindi mawari kung ito ba'y isang panaginip o isang himala na kanilang nasaksihan. Sa mga susunod na araw, ang kwento ng simbahan ay kumalat sa buong komunidad. Ang bawat tao na narinig ang pangyayari ay hindi makapaniwala na ang banal na komunyon, na ninakaw, ay nagbalik ng kusa, na parang may mas mataas na puwersa na naprotekta rito. Ang simbahan ay muling napuno ng kapayapaan, at ang mga pari ay nagpasalamat sa kanilang kaligtasan at sa proteksyon na ipinakita sa kanilang komunidad. Ngunit ang kwento ay hindi natapos dito. Ang mga mananampalataya, inspirasyon ng kanilang nakita, ay nagtatag ng isang samahan upang mas lalo pang mapanatili ang kabanalan ng simbahan at tiyakin na ang ganitong pangyayari ay hindi na maulit. Ang simbahan ay naging simbolo ng pananampalataya, katatagan, at himala. Mula sa araw na iyon, ang bawat misa ay puno ng mas mataas na debosyon. Ang mga tao ay hindi lamang nagdarasal para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat, upang ang liwanag at kabutihan ay patuloy na mamayani. Ang pangyayaring iyon ay nagpaalala sa lahat. Kahit sa gitna ng kaguluhan, ang kabanalan at himala ay laging nandyan upang protektahan ang mga tapa. At ngayon, sa bawat pagsilip ng liwanag sa altar, ang mga mananampalataya ay nagbabalik tanaw sa pangyayaring iyon, sa araw na ang banal na komunyon ay muling bumalik sa kanilang sarili, na nag-iwan ng isang bakas ng himala na hindi malilimutan kailanman. Kung ikaw ay nadala sa kwento ng himala na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang bell icon. Sa bawat kwento, makakaranas ka ng mas maraming hindi ka panipaniwalang pangyayari at himala na tunay na magpapahanga sa iyo. Huwag palampasin ang mga susunod na kabanata ng kababalaghan, dahil dito sa aming channel, ang kamanghamanghang mundo ay palaging bukas para sa iyo. Ang araw ay nagpatuloy sa kanilang pasasalamat. Ngunit sa puso ng bawat isa, may panibagong damdamin ng pagkabighani at pagtataka. Ang simbahan, na dati tahimik at payapa, ay ngayon puno ng kwento, ng alaala ng himala na nangyari sa mismong altar. Ang mga bata, kahit hindi ganap na naunawaan ang pangyayari, ay nakatingin sa liwanag na bumabalot sa altar, at nagsimulang manalangin ng mas taimtim. Habang lumilipas ang mga araw, ang mga pari ay nagpatuloy sa kanilang serbisyo.
Ngunit ang bawat misa ay may kasamang kwentong ipinamamana, kung paano bumalik ang banal na komunyon sa kanyang sagradong lugar, na para bang may hindi nakikitang puwersa ang nagbabantay sa simbahan. Ang mga mananampalataya, dati ordinaryong dumadalo, ay ngayon lumalapit na may mas malalim na pananampalataya at paggalang. Alam na ang kanilang simbahan ay isang lugar kung saan ang kababalaghan ay maaring mangyari. Ang mga saksi ng pangyayari ay nagkuwento sa kanilang pamilya at kaibigan. Ang mga video at litrato ng simbahan bago at pagkatapos ng insidente ay kumalat sa buong bayan. At sa bawat kwentong narinig, ang mga tao ay hindi maiwasang manginig sa takot at pagkamangha. Ang mga piling salita ng mga pari ay nagbigay ng gabay sa komunidad. Huwag tayong matako. Ang kabutihan ay palaging mananaig, at ang pananampalataya ay hindi kailanman mawawala. Ngunit hindi lahat ay agad nakalimot sa pangyayari. May ilan sa grupo ng mga pumasok sa simbahan, nakaramdam ng pagbabago sa kanilang puso. Ang takot na naranasan nila sa liwanag at kababalaghan ay nagbukas ng pintuan para sa pagninilay at pagsisisi. Ang ilan ay bumalik sa simbahan, hindi bilang maninira, kundi upang humingi ng kapatawaran at muling makiisa sa panalangin. Ang simbahan ay unti-unting naging sentro ng komunidad, hindi lamang para sa relihiyosong debosyon, kundi bilang simbolo ng pagkakaisa at milagro. Ang mga pari at mga mananampalataya ay nag-organisa ng mga pagtitipon, mga pagdarasal para sa kapayapaan, at mga programang naglalayong palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. Ang bawat misa ay nagiging paalala ng araw na hindi malilimutan, ng pagkakataong nakita ng lahat ang himala sa harap ng kanilang mga mata. Sa mga gabing tahimik, ang simbahan ay nagliliwanag mula sa loob, hindi lamang dahil sa mga kandila at ilaw, kundi dahil sa espiritu ng kabutihan at pananampalataya na nanatilik. Ang kwento ng banal na komunyon ay patuloy na bumabalot sa bawat sulok ng komunidad, nagsisilbing paalala na kahit sa gitna ng takot, ang himala ay maaaring mangyari. Maraming taon ang lumipas, ngunit ang mga alaala ng pangyayaring iyon ay nanatiling buhay. Ang simbahan ay patuloy na bumibigay inspirasyon sa bawat dumadalo. Ang mga bagong henerasyon ay nairinig ang kwento sa kanilang mga magulang at guro, at natututo na ang pananampalataya, kabutihan, at himala ay palaging naroroon, handang magpakita sa oras na pinakailangan. Ang bawat misa ay nagsisimula sa tahimik na panalangin ngunit nagtatapos sa pusong puno ng pasasalamat at kamangha-mangha. Ang mga mananampalataya ay natutong pahalagahan, hindi lamang ang banal na komunyon, kundi ang bawat pagkakataon na makasaksi sa kababalaghan ng buhay. At sa bawat araw na lumilipas, ang simbahan ay nananatiling bantayog ng pananampalataya, patunay na sa gitna ng kaguluhan at kawalan, ang liwanag ng kabutihan at himala ay laging mananaig. Sa mga sumunod na linggo, hindi na lamang ang simbahan ang naging sentro ng interes ng komunidad, ang buong bayan ay nabalot ng kwento ng milagro. Ang mga tao mula sa kalapit na lugar ay nagsimulang bumisita, naglalakad ng matagal at nagbabayad pugay sa altar, kung saan nangyari ang hindi inaasahang kaganapan. Ang ilan ay nagdala ng kandila, ang iba ay nagdala ng mga bulaklak, at bawat isa ay nakaramdam ng kakaibang kapayapaan sa sandaling makapasok sa loob ng simbahan. Ang mga pari, bagaman labis ang pag-aalala sa nangyari, ay nagsimulang mag-organisa ng mga espesyal na misa. Sa bawat sermon, ibinabahagi nila ang kwento ng araw na ang banal na komunyon ay bumalik sa altar ng kusa. Hindi nila ipinalabas bilang isang alamat lamang, kundi bilang patunay na ang pananampalataya, kapag totoo at dalisay, ay may kakayahang gumawa ng himala. Samantala, ang mga mananampalataya ay nagsimulang magsaliksik at magkwento tungkol sa kanilang sariling karanasan sa araw na iyon. May mga nagsabi na nakaramdam sila na malamig na hangin sa loob ng simbahan, kahit mainit ang panahon, na tila ba may dumaloy na banal na presensya. May iba namang nakakita ng liwanag na hindi galing sa kandila, na bumabalot sa altar at nagliliwanag sa kanilang mga mukha. Ang ilan ay nagsabing nakarinig sila ng malumanay na musika, na hindi galing sa anumang instrumento, ngunit sa puso mismo ng bawat isa. Hindi naglaon, ang kwento ay nakarating sa mga pahayagan at radyo. Ang mga mamamahayag ay nag-interview sa mga saksi, at bawat panayam ay puno ng emosyon. Ang ilan sa mga Muslim na pumasok sa simbahan ay nagkwento rin, sa kanilang sariling paraan, kung paano sila natigilan at napigilan ng kakaibang karanasan. May ilan na nagsabing, sa unang hakbang nila sa altar, nakaramdam sila ng takot at awa, na para bang may mas mataas na puwersa na nagbabago sa kanilang puso. Ang komunidad ay naging mas matatag, hindi lamang sa pananampalataya, kundi sa pagkakaisa. Ang simbahan ay naging lugar ng pagtutulungan. Nagtutulungan ang mga residente sa pagpapanatili ng lugar, sa pag-aalaga sa mga nangangailangan, at sa pagsasagawa ng mga programa para sa kabataan at matatanda. Ang araw na iyon ay naging simbolo ng pagbabago,
Isang paalala na ang kabutihan at pananampalataya ay maaring manalo kahit sa gitna ng kaguluhan. Habang lumilipas ang mga taon, ang mga alaala ng pangyayari ay pinagyayaman pa rin. Ang mga bagong henerasyon ay nakikinig sa kwento sa kanilang mga magulang at guro. Natututo silang pahalagahan ang banal na komunyon, hindi lamang bilang isang ritual, kundi bilang simbolo ng himala at proteksyon. Ang mga tao ay natutong humarap sa anumang hamon ng may lakas ng loob, pananalig, at pananampalataya. Ang simbahan, sa bawat misa at pagtitipon, ay nagiging paalala ng kahalagahan ng komunidad, ng kabutihan, at ng pananalig. Ang mga bata, na dati natatakot sa mga pangyayari, ay ngayon lumalaki na may paggalang at kamanghamanghang pananaw sa sagradong lugar. Ang mga matatanda naman ay nagiging tagapagturo, ibinabahagi ang karanasan at mga aral na natutunan mula sa himala. Sa bawat gabi, habang ang buwan ay sumisili sa mga bintana ng simbahan, ang liwanag ng altar ay tila patuloy na nagbibigay gabay at inspirasyon. Ang mga tao ay nagsisimba hindi lamang upang manalangin, kundi upang damhin ang presensya ng kabutihan at himala sa kanilang buhay. Ang araw na ninakaw ang banal na komunyon at bumalik ng kusa ay naging alamat hindi lamang ng isang komunidad, kundi ng lahat na nakarinig sa kwento. Ang kwento ay patuloy na lumalago sa bawat kwento ng pasasalamat, sa bawat panalangin, at sa bawat pag-ikot ng mundo. Ang simbahan ay nananatiling bantayog ng pananampalataya at pag-asa, at sa puso ng bawat tao. Ang pangyayaring iyon ay nagbibigay inspirasyon na ang himala ay laging maaring mangyari, sa oras na pinakailangan. Habang lumilipas ang mga buwan, ang simbahan ay naging isang lugar ng patuloy na himala sa mata ng komunidad. Maraming dumadayo mula sa malalayong lugar, dala ang kanilang mga kwento, dalangin, at pag-asa. Ang ilan ay nagbahagi na nakakita sila ng liwanag sa altar na nagbabago ng kulay, paminsan ay gintong kumikislap, paminsan ay maputlang asul, na tila bawat kulay ay may mensahe at pagpapala. Ang mga pari ay nag-organisa ng mga pagtitipon, upang ituro ang kahalagahan ng pananampalataya at kabutihan. Sa bawat misa, ang mga kwento ng nakaraan ay muling ibinahagi, at maraming bata at matatanda ang nagbuhos ng luha sa pagkakaalam na ang isang banal na puwersa ay patuloy na nagbabantay sa kanilang simbahan. Ang mga saksi ng pangyayari ay naging mga gabay, nagbibigay inspirasyon sa iba na manatiling matatag sa harap ng pagsubok. Isang matanda sa komunidad ang nagsabi na, sa araw na iyon, habang sinusubukang lumapit sa altar, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na inis sa kanyang dibdib, parang may kumakapit na kamay na nagbigay lakas at kapanatagan. Ang mga kabataan, na dati naglalaro lamang sa paligid ng simbahan, ay ngayon nagtitipon sa gabi upang magdasal at mag-awit ng mga himno, natututo sa bawat pangyayari at hinahanda ang kanilang sarili para sa pananampalatayang tapa. Hindi nagtagal, ang kwento ng mga Muslim na nagnakaw at ang pagbabalik ng banal na komunyon ay kumalat sa buong rehiyon. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-interview sa mga saksi, at bawat panayam ay puno ng emosyon at pagkabigla. May ilang pumasok sa simbahan noon na nagsasabing nakaramdam sila ng takot. Ngunit sa sandaling naramdaman nila ang liwanag at katahimikan, ang kanilang puso ay napuno ng awa at pagninilay. Marami sa kanila ang humingi ng kapatawaran at nagpasya na itama ang kanilang landas. Ang mga residente ay nagtutulungan upang mas lalo pang mapanatili ang simbahan at ang kabutihang ipinakita sa pangyayaring iyon. Ang mga kabataan ay nagtuturo ng pananampalataya sa mas nakababatang henerasyon, habang ang mga matatanda ay nagkukwento tungkol sa kahalagahan ng tiwala sa Diyos at sa kabutihan. Ang simbahan ay naging hindi lamang sentro ng relihiyon, kundi sentro rin ng edukasyon at inspirasyon. Sa bawat misa, ang mga tao ay hindi lamang nagdarasal para sa kanilang sarili, kundi para sa buong komunidad. Ang bawat kandila, bawat awit, bawat panalangin ay nagiging paalala na sa gitna ng kaguluhan. Ang kabutihan at himala ay laging nandyan upang protektahan ang mga kapwa. Ang mga bata ay lumalaki na may malalim na paggalang sa banal na komunyon. Nakikita ang kanyang kahalagahan at ang himalang nagbigay buhay sa kanilang simbahan. Ang gabi, kapag ang buwan ay sumisili sa mga bintana, ay tila nagbibigay ng panibagong liwanag sa altar. Ang bawat nagdarasal ay nakadarama ng kakaibang kapayapaan. Ilabang espiritu ng kabutihan ay nagbabantay sa kanila. Ang bawat kwento ng pasasalamat ay nagiging bahagi ng alamat ng simbahan. At sa puso ng bawat tao, ang pangyayaring iyon ay nagbibigay inspirasyon na ang himala ay maaring mangyari sa bawat oras at sa bawat lugar. Ngunit hindi lamang sa simbahan, nagpatuloy ang pagbabago. Ang buong komunidad ay nagsimulang magkaisa sa mga gawaing makabubuti, pagtulong sa mahihirap, pag-aalaga sa mga may sakit, at pagtuturo sa mga kabataan na magkaroon ng malasakit at pananampalataya. Ang araw na ninakaw ang banal na komunyon,
at bumalik ng kusa, ay naging paalala na ang bawat gawaing mabuti ay may epekto sa buong komunidad. Ang mga pari at mga mananampalataya ay nagpatuloy sa kanilang misyon, at bawat misa ay nagiging mas makabuluhan. Ang mga tao ay natutong pahalagahan, hindi lamang ang ritual, kundi ang tunay na diwa ng pananampalataya at kabutihan. Ang simbahan ay hindi lamang lugar ng debosyon, kundi simbolo ng proteksyon, pag-asa, at himala. Ang bawat linggo ay puno ng kwento, pasasalamat, at panalangin. Ang mga mananampalataya ay nagbabaliktanaw sa araw ng milagro, na nagbukas ng kanilang mga puso at nagpakita na ang kabutihan at pananampalataya ay laging mananaig, kahit sa gitna ng kaguluhan at takot. Ang simbahan ay nananatiling bantayog ng himala, at sa puso ng bawat isa, ang kwento ng banal na komunyon ay patuloy na nagbibigay lakas, inspirasyon, at pag-asa. Habang tumatagal, ang simbahan ay naging sentro ng di lamang pananampalataya, kundi pati ng inspirasyon. Ang bawat bisita, mula sa malalayong lugar, ay nadadala sa isang kakaibang damdamin. Parang may nakikitang presensya na hindi maipaliwanag ng ordinaryong paningin. Ang ilan ay nagsabi na nakaramdam sila ng malamig na hangin sa gitna ng init, habang ang iba ay nakakita ng liwanag na tila dumadaloy mula sa altar mismo, kumikislat sa bawat hakbang ng mga nagdarasal. Ang mga pari ay nag-organisa ng mga espesyal na misa para sa pagbabahagi ng karanasan. Ang bawat misa ay puno ng emosyon, at maraming tao ang humahagulgol sa tuwa at pasasalamat. Ang mga bata, na dati natatakot sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari, ay natutong manalangin ng taimtim. Hawak ang kanilang mga kamay at nakatingin sa altar. Umaasang mararanasan nila ang kababalaghan tulad ng kanilang mga magulang. Ang mga saksi ng pangyayari ay nagkuwento sa kanilang mga kapitbahay at kaibigan. Ang bawat panayam ay puno ng detalye, ang takot, ang kaba, at ang biglaang liwanag na bumabalot sa altar. Ang ilan sa mga Muslim na pumasok noon ay nagkwento rin sa kanilang sariling pagbabago. Ang gali at determinasyon na dala nila ay napalitan ng pangunawa at awa. Marami ang nagbalik sa simbahan upang humingi ng kapatawaran at makiisa sa panalangin, na parabang ang himala ay nagbukas ng pintuan ng pagbabago sa kanilang mga puso. Ang komunidad ay nagsimulang magkaisa sa mas malalim na paraan. Ang simbahan ay hindi lamang lugar ng relihiyon, kundi sentro ng kabutihan. Ang mga residente ay nagtutulungan sa mga proyekto, pagtulong sa mga nangangailangan, pag-aalaga sa mga matatanda, at pagtuturo sa kabataan ng tamang asal at pananampalataya. Ang bawat isa ay nakaramdam na ang araw na iyon ay hindi lamang isang kaganapan, kundi simula ng pagbabago sa buong komunidad. Sa bawat misa, naroon ang pasasalamat, luha ng tuwa, at awit ng papuri. Ang mga tao ay natututo na ang banal na komunyon ay higit pa sa ritual. Ito ay simbolo ng proteksyon, himala, at kabutihan. Ang altar, na minsang naging sentro ng kaguluhan, ngayon ay nagliliwanag sa tuwing may dumadalo, at ang liwanag ay tila bumabalot sa bawat isa na nasa loob ng simbahan. Marami ang nagsabing sa bawat gabi, kapag tahimik na, may nairinig silang himig at nararamdamang inis sa dibdib, hindi mula sa kandila o apoy, kundi mula sa presensya ng kabutihan at pananampalataya. Ang mga kwento ng pasasalamat ay patuloy na lumalaganap, at ang simbahan ay naging alamat na nagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon. Ang mga kabataan ay natututo mula sa karanasan ng kanilang mga magulang at guro. Nakikita nila kung paano ang pananampalataya, kabutihan, at pag-asa ay nagbubuo ng isang matibay na komunidad. Ang simbahan ay patuloy na nagiging sentro ng pag-aaral at debosyon. Habang ang bawat misa ay nagpapaalala na ang kabutihan ay laging mananaig, kahit sa gitna ng takot at kaguluhan. Habang lumilipas ang taon, ang simbahan ay nakatanggap ng mga regalo mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, kandila, bulaklak, at iba pang simbolo ng pananampalataya. Ang mga pari ay nagtuturo ng kahalagahan ng bawat isa sa mga ito, na hindi lamang materyal na bagay, kundi simbolo ng debosyon at pagmamahal sa banal. Ang bawat bisita ay iniwan ng inspirasyon at bagong pag-asa, dala ang mensahe na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang liwanag ay palaging nandyan. Ngunit hindi nagtatapos ang kwento sa loob lamang ng simbahan. Ang buong bayan ay nabago. Ang bawat tao ay natutong magmalasakit sa isa't isa, tumulong sa mahihirap, at magbahagi ng kabutihan. Ang pangyayaring iyon, na minsang puno ng takot, ngayon ay nagbigay daan sa pagbabago, pag-asa, at pagkakaisa. Ang mga tao ay natutong pahalagahan ang bawat sandali, at makita ang himala sa bawat simpleng bagay. Sa puso ng bawat isa, ang kwento ng banal na komunyon ay nananatiling buhay, isang paalala na sa oras ng kaguluhan, sa oras ng takot, at sa oras ng pangungulila, ang kabutihan, pananampalataya, at himala ay laging nariyan upang gabayan at protektahan ang bawat isa.
Ang simbahan, na minsang nasaksihan ang kaguluhan, ngayon ay naging bantayog ng pag-asa, inspirasyon, at walang hanggang pananampalataya. Habang lumilipas ang mga taon, ang simbahan ay patuloy na naging sentro ng pag-asa at inspirasyon para sa buong komunidad. Ang bawat misa ay puno ng damdamin, ang ilan ay nagdarasal ng tahimik, ang iba ay humahagulgol sa tuwa at pasasalamat. Ang mga pari ay nagsilbing gabay, hindi lamang sa espiritual na aspeto, kundi pati na rin sa moral at emosyonal na pagtuturo sa mga mananampalataya. Marami ang nagsimulang ibahagi ang kanilang sariling karanasan sa araw ng milagro. May isang babae na nagsabing habang hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang anak sa altar. Naramdaman nila ang kakaibang inis sa kanilang dibdib, para bang may kumakapit na presensya ng kabutihan. Ang ilan naman ay nakakita ng liwanag na kumikislap sa bawat sulok ng simbahan, nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa bawat nananalangin. Ang mga batang noon ay natakot sa pangyayari, ngayon ay lumalaki na may mas malalim na pananampalataya. Natututo silang pahalagahan ang banal na komunyon, hindi lamang bilang ritual, kundi bilang simbolo ng proteksyon at himala. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa altar, at sa bawat kandila na sinisindihan nila, may dalang panalangin at pasasalamat. Ang komunidad ay nagbago rin sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang pagtutulungan ay naging mas matibay, nagkakaroon ng mga programang tumutulong sa mahihirap, nagbibigay suporta sa mga may sakit, at nagtuturo sa kabataan ng tamang asal at pananampalataya. Ang pangyayaring iyon ay hindi lamang naging alamat, kundi inspirasyon upang maging mas mabuting tao ang bawat isa. Ang mga Muslim na pumasok sa simbahan noon ay nagkwento rin ng pagbabago sa kanilang puso. Ang gali at determinasyon na dala nila ay napalitan ng pagninilay, pangunawa, at awa. Marami sa kanila ang bumalik sa simbahan, humingi ng kapatawaran, at naging bahagi ng mga programang panlipunan ng komunidad. Ang himala ay hindi lamang nakatulong sa mga mananampalataya, kundi nagdulot din ng pagbabago sa puso ng iba. Habang lumilipas ang dekada, ang simbahan ay naging alamat sa buong rehiyon. Ang mga tao mula sa malalayong lugar ay dumadayo upang masaksihan ang altar at maramdaman ang kapayapaan na dala nito. Ang mga pari ay nagtatag ng mga espesyal na misa para sa kabataan. Nagtuturo sa kanila na ang pananampalataya ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Ang altar, na minsang naging sentro ng kaguluhan, ay ngayon ay patuloy na nagliliwanag, nagbibigay inspirasyon sa bawat dumadalo. Sa bawat gabi, kapag tahimik na ang paligid, maraming nakadarama ng kakaibang presensya sa simbahan, isang mainit na damdamin sa dibdib, himig na walang pinagmulan, at liwanag na hindi mula sa kandila. Ang mga kwento ng pasasalamat ay patuloy na lumalaganap sa buong bayan, at ang simbahan ay naging bantayog ng kabutihan, pananampalataya, at himala. Ang bawat misa ay nagiging paalala sa komunidad na, kahit sa gitna ng kaguluhan, ang kabutihan at liwanag ay laging mananaig. Ang bawat bata, matatanda, at bisita ay natututo na pahalagahan ang bawat sandali. Makita ang himala sa simpleng bagay, at maniwala na ang pananampalataya ay may kakayahang magbago ng buhay. Maraming taon ang lumipas, ngunit ang alaala ng araw na ninakaw ang banal na komunyon, at bumalik ng kusa, ay patuloy na nagbibigay lakas at inspirasyon. Ang simbahan ay nananatiling sentro ng debosyon at kabutihan. Ang bawat isa sa komunidad ay natututo na ang himala ay hindi lamang sa malalaking pangyayari, kundi sa bawat maliit na aksyon ng kabutihan at pananampalataya. At sa puso ng bawat tao, ang kwento ng banal na komunyon ay nananatiling buhay, isang walang hanggang paalala na sa oras ng kaguluhan, takot, at pangungulila, ang kabutihan, pananampalataya, at himala ay laging nariyan upang gabayan at protektahan ang bawat isa. Ang simbahan, na minsang nasaksihan ang kaguluhan, ngayon ay simbolo ng pag-asa, inspirasyon, at walang hanggang pananampalataya. Habang tumatagal ang panahon, ang simbahan ay naging hindi lamang lugar ng debosyon, kundi isang sentro ng pag-asa at inspirasyon para sa buong bayan. Ang bawat misa ay nagdudulot ng damdamin ng pagkakaisa, pasasalamat, at pananampalataya. Ang mga pari ay nagiging gabay sa bawat isa, nagbabahagi ng aral tungkol sa kabutihan, pag-ibig, at pagpapatawad, at pinapalakas ang pananalig ng bawat mananampalataya. Maraming saksi ang nagbahagi ng kanilang karanasan sa araw ng himala. May isang matanda na nagsabing, habang hawak niya ang kamay ng kanyang apo sa altar, naramdaman nila ang isang kakaibang inis sa kanilang dibdib, parang may hindi nakikitang presensya na nagbigay lakas at kapanatagan. Ang ilang kabataan naman ay nakakita ng liwanag na kumikislap mula sa altar. Tila bumabalot sa kanila at nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Marami ang umiyak, hindi sa takot kundi sa tuwa at pasasalamat, at naramdaman nilang bahagi sila ng isang dakilang pangyayari. Ang komunidad ay nagsimulang magkaisa sa mas malalim na paraan.
Ang mga tao ay nagtutulungan sa mga proyekto para sa kapwa, pagtulong sa mahihirap, pag-aalaga sa mga may sakit, at pagtuturo sa kabataan ng tamang asal at pananampalataya. Ang araw na iyon ay nagbigay inspirasyon, hindi lamang sa simbahan, kundi sa buong bayan, at ang bawat isa ay nagsimulang mas maunawaan ang kahalagahan ng kabutihan at pananampalataya. Ang mga Muslim na pumasok sa simbahan noon ay nagkwento rin ng pagbabago sa kanilang puso. Ang gali at determinasyon na dala nila ay napalitan ng awa at pangunawa. Ang ilan ay bumalik sa simbahan upang humingi ng kapatawaran at makiisa sa panalangin, na parang ang himala ay nagbukas ng pintuan ng pagbabago sa kanilang mga puso. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa iba, na ang kabutihan at pananampalataya ay maaring magbago ng sinuman. Habang lumilipas ang dekada, ang simbahan ay naging alamat sa buong rehiyon. Ang mga tao mula sa malalayong lugar ay dumadayo upang masaksihan ang altar at maramdaman ang kapayapaan na dala nito. Ang mga pari ay nagtatag ng mga espesyal na misa para sa kabataan. Nagtuturo sa kanila na ang pananampalataya ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Ang altar, na minsang naging sentro ng kaguluhan, ay ngayon ay patuloy na nagliliwanag, nagbibigay inspirasyon sa bawat dumadalo. Sa bawat gabi, kapag tahimik ang paligid, maraming nakadarama ng kakaibang presensya sa simbahan. Isang mainit na damdamin sa dibdib, himig na walang pinagmulan, at liwanag na hindi mula sa kandila. Ang mga kwento ng pasasalamat ay patuloy na lumalaganap sa buong bayan, at ang simbahan ay naging bantayog ng kabutihan, pananampalataya, at himala. Ang bawat misa ay nagiging paalala sa komunidad na, kahit sa gitna ng kaguluhan, ang kabutihan at liwanag ay laging mananaig. Ang bawat bata, matatanda, at bisita ay natututo na pahalagahan ang bawat sandali. Makita ang himala sa simpleng bagay, at maniwala na ang pananampalataya ay may kakayahang magbago ng buhay. Maraming taon ang lumipas, ngunit ang alaala ng araw na ninakaw ang banal na komunyon, at bumalik ng kusa, ay patuloy na nagbibigay lakas at inspirasyon. Ang simbahan ay nananatiling sentro ng debosyon at kabutihan. Ang bawat isa sa komunidad ay natututo na ang himala ay hindi lamang sa malalaking pangyayari, kundi sa bawat maliit na aksyon ng kabutihan at pananampalataya. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Ang simbahan ay patuloy na nagiging sentro ng pagbabago sa komunidad. Ang bawat misa, bawat panalangin, bawat pagtuturo sa kabataan ay nagdudulot ng epekto sa bawat pamilya. Ang mga matatanda ay nagiging guro ng kabutihan, habang ang mga kabataan ay natututo ng kahalagahan ng pananampalataya at awa sa kapwa. Ang bawat gabi ay puno ng katahimikan at kapayapaan. Ngunit sa ilalim nito, ang liwanag ng altar ay patuloy na nagliliwanag. Ang simbahan ay nagiging simbolo ng proteksyon at inspirasyon sa lahat. Ang bawat kwento ng pasasalamat at testimonya ay nagiging bahagi ng alamat na ibinabahagi sa bawat henerasyon, upang hindi malimutan ang himalang nangyari sa araw na iyon. Habang lumilipas ang mga taon, ang simbahan ay patuloy na naging sentro ng pananampalataya at inspirasyon. Ang bawat misa ay nagdudulot ng damdamin ng pagkakaisa, pasasalamat at pananalig. Ang mga pari ay nagiging gabay sa bawat isa, nagbabahagi ng aral tungkol sa kabutihan, pagmamahal, at pagpapatawad, at pinapalakas ang pananalig ng bawat mananampalataya. Marami ang nagbahagi ng kanilang sariling karanasan sa araw ng himala. May isang matanda na nagsabing, habang hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang apo sa altar, naramdaman nila ang kakaibang inis sa kanilang dibdib, parang may hindi nakikitang presensya na nagbigay lakas at kapanatagan. Ang mga kabataan naman ay nakakita ng liwanag na kumikislap mula sa altar. Tila bumabalot sa kanila at nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Marami ang umiyak, hindi sa takot kundi sa tuwa at pasasalamat, at naramdaman nilang bahagi sila ng isang dakilang pangyayari. Ang komunidad ay nagsimulang magkaisa sa mas malalim na paraan. Ang mga tao ay nagtutulungan sa mga proyekto para sa kapwa, pagtulong sa mahihirap, pag-aalaga sa mga may sakit, at pagtuturo sa kabataan ng tamang asal at pananampalataya. Ang araw na iyon ay nagbigay inspirasyon, hindi lamang sa simbahan, kundi sa buong bayan, at ang bawat isa ay nagsimulang mas maunawaan ang kahalagahan ng kabutihan at pananampalataya. Ang mga Muslim na pumasok sa simbahan noon ay nagkwento rin ng pagbabago sa kanilang puso. Ang gali at determinasyon na dala nila ay napalitan ng awa at pangunawa. Ang ilan ay bumalik sa simbahan upang humingi ng kapatawaran at makiisa sa panalangin, na parang ang himala ay nagbukas ng pintuan ng pagbabago sa kanilang mga puso. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa iba, na ang kabutihan at pananampalataya ay maaaring magbago ng sinuman.